Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chun Rodriguez Mama Sagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 20 hanggang May 26 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanima kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating mga baraha for the sign of Gemini. So let's see. Angel Spirit Guide, please give me information. Ano kaya kaganapan sa buhay mo? Ang ating matutuklasan at ang ating mahagilap. So let's watch this. So there's a Knight of Wands. So there's a resilience. So may mga bagay na konting tiyaga or perseverance. Kailangan mong pagpasensya or kailangan mong gamay-gamayan kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo sa ngayon, no? Kailangan mong magpatuloy kasi nandun ka na sa proseso, no? Bakit ka pa susuko? So may mga bagay dito na kailangan mong ilaban pa. And there's the Seven of Pentacles with the harvest time. So see, kung ano yung tinanim mo siya nga, anihin mo. Kung nag-invest ka, kung hindi ka sumuko at hindi rin parang hindi susuko sa iyo ang tadhana. So ibig sabihin talagang papabor sa iyo yung mga bagay-bagay na ipagkakalob sa iyo. So ibig sabihin may mga bagay lang talaga na hindi pa napapanahon at may mga bagay lang talaga wala pa sa pagkakataon. So let's see additional messages. And there is the Hangman in reverse. So something na parang baguhin mo na ang pananaw or baguhin mo na ang paniniwala na kinagisnan. So let's see additional messages. So there's the Eight of Wands for fast communication and fast movement. So some of you guys, there's a travel. So some of you guys, may mga pupuntahan ka, may pupuntahan ka dito. Or maaaring mag-travel ka around the world or travel ka by local areas. So depende yan, no? There's some information, there's some messages and email, no? Magdadala sa iyo ng back and forth din. And there's the judgment for a wake-up call. No? There's something inner calling. So, may mga bagay dito na parang may babala or may mga paalala sa iyo ang ating divine na you need to pay attention. So, may mga dahilan dito na kailangan mong panghawakan. No? May mga signs of synchronicities na pinapaalam sa iyo ang ating gabay. Additional messages. And there's the Knight of Swords with an anxiety, sleepless night. Nag-overthink ka. You're being paranoid at the same time nagkakaranas ka ng sleepless night. No? Kung nahihirapan ka sa pagtulog, there's something anxieties, no? And insomnia, rather, or something vertigo. Kaya sumasakit na rin yung ulo mo. So let's see what is the Knight of Wands for the 10 of cause for happiness. Diba? Wala namang nagtatagumpay na hindi dumaan sa paghihirap, no? Wala nagtagumpay na hindi ka nakaranas ng kabiguan, betrayal, rejections, no? Failure. Lahat naman ng taon makakaranas. So, depende yan sa kung ano man ang journey mo sa buhay mo. Diba? There's a lot of life purpose. No? May purpose ka sa buhay mo. Depende yan sa kung ano man yung aspeto na pangahawakan mo. So, let's see what is the Seven of Pentacles. Represent the King of Wands. So, there's a visions. No, kapag, kung tinitignan mo ang sarili mo, 5 years, 10 years from now, na ibang-iba ka na sa dating ikaw. Kung makikita mo, ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay na kung ano man na meron sa'yo. Diba? Kung kung ano man yung mga pinaghihirapan mo, for a meantime, maliit man yan. Pero darating araw na lalaki din yan, no? Lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. So, let's see what is the Hangman in reverse. So, there's the Four of Cups. Reevaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. No, hindi pwedeng pala decision ka. Hindi pwedeng oo ng oo, hindi pwedeng laban ng laban. Kailangan mag-pay attention ka. There's a death card is an ending and a new beginning. So may mga bagay na kailangan tapusin ka. May mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na. May mga bagay na kailangan mong simulan na.
no? Ito ay magdadala sa iyo ng something fast communication and something improvement. So, development. So, there's a two of pentacles with a balance. Kailangan mo maging balance dito, no? Pinapaalalahanan ka ng ating divine na iwasan mo na magdrama. Iwasan mo na mag-emote, no? This is the moment na kailangan mo bumalik ka sa balance. The Knight of Swords represent the Three of Pentacles. So, something collaborations, no? There's a something connection. So, kailangan mo makipag-usap, kailangan mo makipagkasundo, kailangan mong makipag-ugnayan, no? There's a something na parang binibigyan ka na ng signs na by intuitions, no? Kaya hindi ka makatulog kasi ganito, ganyan. Kinukulang ka na sa vitamins, fiber, supplements, no? Kailangan mo ng something improvement pagdating sa health mo din, no? Or may mga bagay or ginagawa ka na nakakasama sa kalusugan mo. So, let's see what is the Knight of Wands, because the Ten of Cups. So, there's the World card. May travel card talaga, guys, no? Magdadala to sa iyo ng bagong simula. So, there's the Seven of Pentacles and of course the King of Wands represent the Five of Cups. So, something regret or something disappointment. So, may mga bagay dito na pinagsisisihan mo or pinangihinayangan mo or may mga taong nagagalit sa behind your back. Pero kailangan mo tignan yung sarili mo na hindi ka dapat nagpapapekto sa kanila. Diba? Hindi mo kailangan i-fleece yung sarili mo sa mga taong kung ano man ang hanash nila sa buhay nila. Diba? Bakit ka magpapapekto sa mga gusto nilang gawin mo or gusto nila yung nakikita nila na kamalian mo. Or may mga bagay dito na ginagawa nila kasi para ma-distract ka, para may hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Or either, guys, na malaking inggit. Diba? Walang gamot sa inggit. Kaya kailangan marunong kang dumistansya. Diba? Marunong kang kumbaga pakawalan yung sarili mo sa mga toxic na tao. Hindi mo kailangan i-fleece, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo at hindi mo kailangan ilapit yung sarili mo sa kanila. Bagko sila protectionan mo ang sarili mo laban sa mga taong nega. No? There's a Nine of Cups with a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na dito. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na dapat mong tuparin. 'Di ba? Yung mga bagay na dapat mong unahin, no? Hindi mo kailangan paligsahan sa kanila bagkos kailangan mong unahan yung sarili mo sa mga takot at pangamba mo. 'Di ba? Hindi mo kailangan magpaapekto at at the same time kailangan pagkatiwalaan mo ang sarili mo na kayang-kaya mo yung laban na yan. So, the Eight of Wands and the Death card represent the Wheel of Fortune. At iikot na nga kapalaran, tatapusin na lang mga pangit na yugto sa buhay mo. At ito ay magdadala sa'yo ng changes, no? Major changes and of course, a good luck and bless, no? At ito ay maaaring turning to your favor na talaga. At pag-ikot ang kapalaran ay masasabi na you are being indestructible. 'Di ba? Hindi ka masisira, no? May mga bagay na matatapos na sa iyo pero nagdadagdag 'yon ng kaalaman mo, development, expansion, 'di ba? Ganon. Hindi ka bawasan sa iyo kadagdagan ng mga kaalaman, karanasan at mga bagay na kailangan mong pagdaanan. So the Judgment represent the Two of Pentacles, represent the Eight of Pentacles, the King of Pentacles. So, there's a practicality and security. Kailangan mo maging secure ka sa sarili mo. Diba? May mga taong pag nalaman kung paano mo tinatrabaho po, paano mo ginagawa yung mga bagay na magdadala sa'yo ng success, sasabutahin ka nila. Diba? Hindi sila natutuwa sa pag-angat mo. There's an information na kaya nilang sirain yung buhay or sirain yung mga plano mo, ruin your life, diba? With something information, diba? Kumbaga may mga plano ka, diba? Hindi mo alam may malaking inggit pala. There's an evil eye contract. So ibig sabihin dito, itong tao na to, shinare mo ng thoughts. Itong tao na to, chinikahan mo, diba? Eventually, hindi mo alam yung tao na to, ang laki pala ng inggit sa'yo, and there's an evil eye contract na there's a curses, no? Meron na pala siyang, kumbaga, meron na siyang ngit-ngit sa puso niya na parang, ay nako, hindi mo matutupad yan. Ay nako, sana hindi ka magtagumpay. Ganon, nagkakaroon siya ng ganong thoughts. Diba? Kung mag-aakala mo na tutuwa sila or na-appreciate nila yung mga bagay na ginagawa mo. No. You need to protect yourself, your power. Diba? So, let's see what is the Knight of Swords. And of course, the
Three of Pentacles. So there's the Queen of Cups for healing. Unti-unti paghilom, na unti-unti pagaling. Alam mo na kung paano mo i-manage yung sarili mo. Alam mo na kung paano mo protektahan, no? Kung magkakaroon ka ng kagalingan dito sa iniisip mo. Hindi mo kailangan nag-overthink or being paranoid yan na kailangan kesyo ganto, kesyo ganyan. No. Hindi mo kailangan i-improve yung sarili mo sa kanila. And there's the outcome for the Six of Pentacles. There's a give and take, diba? There's a something, giving, receiving something by the universe, diba? Kung maghahayaan mo sila, nagbibigay ka, diba? Hayaan mo na hindi ibalik sa iyo yon. Kasi there's a something, plan ni God na kung ano man yung binigay mo, may balik yan na doble. Hindi mo man hinihinga ng kapalit, pero bagko si pagkakalob siya with the karma. Diba? So let's see what is additional messages for career. Sa career mo naman, Gemini, so there's the Seven of Cups with the something confusion or opportunities, diba? Maraming oportunidad na papasok dito na pag-iisipan mo kung anong option or anong choices na gagawin mo. And there's the Five of Wands, so there's a lot of competitors, no? Marami taong kakompetensya mo, maraming taong kalaban sa paligid mo, diba? Alam mo dapat sa sarili mo kung paano mo poprotektahan, diba? Ganun yon, maraming taong guguluhin ka, maraming taong lilinlangin ka. Kaya kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo ilalaban at ilalayo yung sarili mo sa mga toxic na tao. There's a Three of Swords, no? There's a something insecure. Pero eventually, there's a Three of Swords in reverse, so there's a recovery. Makaka-recover ka na from a toxic environment. Diba? Pagdating sa career mo, kumbaga hindi mo kailangan magkaroon ng mga kaibigan na toxic na hindi sumusuport at hindi sinusuportahan yung bawat ginagawa mo. Diba? So, let's see additional messages about naman to sa love life. About sa love life mo, guys, there's a higher front for a lesson learned. Now, there's an education and at the same time, there's a separation. Some of you guys naghiwalay, no? Some of you guys natuto. Or some of you guys kasal kayo, pero pinaghiwalay kayo. And there's the Moon card for a truth reveal. Malalaman mo at matutuklasan mo bakit kayo pinaglayo at bakit kayo pinaghiwalay. Additional messages for love life. So there's a Page of Wands for a good news. May magandang balita dito at there's a new good plan. No? May magandang plano ang ating pong may kapal. Additional messages about sa health. Sa health mo naman, there's a Seven of Wands for protections, no? Protection naman yung sarili mo. Protection naman yung grounds mo. No, kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo maprotektahan yung health mo. My God, you need to protect yourself. And there's a Ten of Pentacles with a harvest time. And there's a long-term success and long-term investment. Pang matagalan to, ha? Kumbaga, kailangan protectionan mo ang finances mo. Kasi maraming taong naiinggit sa'yo. So, tinatarget ka sa health and finances. Even sa love life daw. So, there's an all aspects, ha? Protectionan mo ang sarili mo. Maraming inggitera. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. And there's an holiday. So, ngayong holiday season, guys, no, maaring masagot ng mga katanungan mo. And there's a birthday. No, ngayong birthday season mo, no, ngayon darating na birthday mo, a significant birthday hold that answer you for your question. Masasagot na nga ang katanungan mo ngayong birthday and holiday mo. Holiday seasons. So, let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see. And there's the world. Now, may trouble ka talaga, guys, no? At babaguhin ang mundo mo dito. And there is a persistence, diba? Kumbaga, dapat hindi ka nagpapa-apekto. Kailangan tuloy-tuloy ka lang, diba? Kumbaga, dapat alam mo sa sarili mo na nasa passion mo yung ginagawa mo. And there's a something synchronicities. So, see, there's a signs. Maraming senyales na pakita sa iyo na you need to be careful and be aware, no, sa mga taong pakikisamahan mo. For Yin and Yang Oracle card represent what? Nurture. So, napaka-nurture daw pagdating sa iyo ng pagiging mabuti mo, compassion. So, lahat ng mga gusto mo, diba? And there is a close of your guarded. So, kailangan mo protectionan yung sarili mo, diba? Kino-close mo dapat yung sarili mo sa mga toxic na tao. And there's a something seeds. See? Kung ano yung tinanim mo siyang aanihin mo. So, let's see, guys, no? What is chakra messages? For the chakra messages, represent what? For the chakra, so there's a victim na maaaring biktima ka ng mga
negatibo, maaaring biktima ka ng mga inggitera. There's a gossip, no? Ng mga chismosa, marites, no? And there's something expansion, no? Kumbaga palalawakin ang iyong environment, ang iyong sarili, yung finances. Baka basta makakatanggap ka na expansion pagdating sa lahat ng aspeto. So let's see what is something Archangel Michael messages for you. So let's see guys, no? What is Archangel Michael messages for you? And of course, there is a positive to create a positive result. So, kailangan maging positibo ka sa lahat ng eksena mo o ganap mo sa buhay. And make a commitment. Daw see, kumbaga pagdating sa relationship, mag-commit ka. Pagdating sa trabaho, mag-commit ka. Pagdating sa health mo, mag-commit ka. No? And there is a take your time to make a decision. Kailangan mo ng oras para pag-isipan ang mga desisyon mo sa buhay. No? Hindi ka pwedeng pala desisyon lang, ha? So, let's see what is the angel's answer. For the angel's answer, represent what? And there is a success, no? At the same time, magsasuccess ka and there's a remain positive, no? Magkakaroon ka ng positibong eksena dito. As sinasabi dito, there's a romance, no? May romance angels to na sinasabi na magtatagumpay ka. At sinasabi na maaaring mamamayagpag ang finances, love life, and career mo. Basta positibo, no? Sa mga ginagawa mo. So, Moonsology represent what? You are good enough. Sapat ka na daw. Diba? And there is a nothing is yet set in stone. May mga bagay na hindi pa napapanahon. May mga bagay na wala pa sa pagkakataon. For romance angels represent what? Romantic feeling. So, magkakaroon ng kilig, harot, at pag-ibig na papasok sa puso mo, sa buhay mo. There's a romance is here. So, talaga pinapakita na may pag-ibig, hindi ka tatandang luhaan at hindi ka, kumbaga, mapag-iiwanan at mapaglilipasan. So, let's see what is the angel's energy messages. So, there a storm warning, may unos, may susubok buwagin, may susubok na wasakin ang buhay mo dito. And there's a cornucopia. So, kailangan mo na fruit and vegetables, no? Kailangan mo ng palakasin ng iyong resistensya. Parang may susubok sa'yo dito about sa health. And there's the goddess of the moon. See? There's something unexpected. The goddess of the moon that represent a truth reveal. No, talagang malalaman mo na to as soon as possible. What is Archangel Raphael messages for you? For Archangel Michael, represent for you. There is a stretch, no? Kailangan mong magbatak ng katawan o kailangan mong ng pagpawisan, and something, there's a children's, no? Kumbaga, there's a something involvement. It's either magkakaanak ka na or there's a children's dito na maaaring gumaling din sa iyong mga karamdaman. And there is some fear, labanan na takot at pangamba. And there's an envy, ego, something drama, listen, and the judgment for something uniqueness. Now, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, kanya-kanya tayo ng pagandahan ng pagdala. Pero ang sinasabi dito, na the more na na-challenge ka, the more na mag-i-improve ang eksena mo. And something na there's an author, no? Kumbaga, ikaw ang magdidesisyon at ikaw magpapaganda ng kwento mo. And there's a children. Double clarification, guys, ha? May kinalaman ng iyong mga anak dito sa buhay mo. Na parang something na you need to do something dito sa mga bata or sa mga anak mo. Kailangan mo malaman. Baka there's something abusive or something na healing, no? Parang there's an inner child. Parang ganun din. May mga pinagdaanan ka sa mga nakaraang buhay mo ng pagkabata na maaaring hindi na dapat maulit pa sa susunod na henerasyon. There's a star family. So, there's a call in support. Ginagabayan ka ng ating angel spirit dito. And there's the inner earth by a new solution and beginning. So, magkakaroon ng bagong solusyon at bagong simula. At sinasabi dito, there's a water your garden, there's a rest. No, ipapahinga mo na at kailangan mo na magpahinga. Di ba, masyado ka ng pagod sa mga nangyari o ganap mo sa buhay. Additional messages for angel spirit. And there is a mystery.
'Diba? Maraming misteryo na patatalasin ang iyong pananaw, ang iyong isipan, ang iyong kaalaman, no? And there's a journey, 'di ba? There's a travel, double clarification guys, may travel ka talaga dito. And there's a something, see, relationship and health. Nourishment, relationship and health. So kailangan mo maging malusog sa health mo, sa love life mo, sa career mo. And there's a something, breath with the cosmos, enjoy your life from the fullest, 'di ba? The more na masaya ka, the more na parang mapupuno yung sigla ang puso at isip mo. So let's see what is the Jesus loving quote said. May peace I live with you, may peace I give it to you. So see, kung gusto mo maging malaya, no, palayain mo ang sarili mo sa mga lungkot, sa mga taong toxic mga toxic sa paligid mo, 'di ba? Hindi mo kailangan na ipagsiksikan yung sarili mo sa mga tao na 'yan. 'Di ba? Kung gusto mo talaga ng kapayapaan, ibigay mo sa kanila ang kapayapaan, 'di ba? So let's see what is the angel's number. Represent what? 1313 for a start fresh. Kailangan mo na magsimula ng panibagong eksena ngayon. Ngayon, bukas at magpakailanman. At sinasabi dito, step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. All your skills and talents will bring you auspicious profits. Build your confidence and trust in your decisions. So, kailangan mo magtiwala sa sarili mo na kayang-kaya mo simula ng panibagong eksena. Diba? Kaya mong lumaban at kaya mong manindigan at kaya mong tumayo sa mga sarili mong mapaa. So, let's see what is the messages of life. And there's the inner sense. So, sinasabi dito guys na today as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to the inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. So, kailangan mo magtiwala at maniwala na, kumbaga, ang totoong kapayapaan, hindi para, kumbaga, makipagtalo at makipagtala kayan sa mga taong walang ginawa para punain at pansinin yung kamalian mo. No? Kailangan mong makinig sa intuitions mo na you have confident, beautiful with the heart. Diba? Kumbaga, alam mo sa sarili mo na maganda ang ginagawa mo, so hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa kanila. Bagkos gawin mo, i-guide mo ang sarili mo sa mga taong alam mo magandang impluwensya sa iyo, no? At magiging magandang impluwensya ka rin sa kanila. No, doon ka lang makisama at makinig ka sa mga inner voice mo na you need to pay attention and aware. And of course, have a distance sa mga taong mapanlinlang at mapanghusga. Diba? So guys, this is a weekly gabay for the month of May 20 hanggang May 26 for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero kasi maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal-siksik digdig na gumapaw na biyaya man balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!